Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa Ezra chapter 10 verses 1 to 7. Ito po ang nakasulat. Habang si Ezra ay nakadapang nanalangin sa harap ng templo at tumatangis na ipinahayag ang mga kasalanan ng bayan, pumalibot sa kanya ang napakaraming tao na buong kapaitan ding tumangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni si Kanyas na anak ni Jehel, mula sa angkan ilam, nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayon may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at hiwalayan namin ang mga babae ito pati na mga anak nila. Gagawin namin ang mga payo mo at iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang anumang itinakda ng kautusan. Bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo. Tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at levita, pati ng buong Israel na gagawin ang ito ang sinabi ni Sikanyas. Pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdidalamhati dahil sa kataksilan na mabumalik mula sa pagkabihag. Hindi siya kumain ni uminom ng anuman. Isang mensahe ang pinahayag sa buong Juda at Jerusalem para sa lahat ng bumalik mula sa pagkabihag na kailangan dumalo sila sa isang pupulong sa Jerusalem. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking lalahad ay mula sa aklat ni Ezra, Kabanata 10, talata 8 hanggang 14. Ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sino mang hindi dumalo sa loob ng 3 araw. Bukod dito, ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sa loob ng 3 araw, ang mga kalalakihan ng Huda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noong ika-20 araw ng ika-9 na buwan, ang mga tao ay nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, nagtaksil kayo sa Diyos nang mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito'y pinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. Kaya nga, ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahuwah na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin at hiwalayan din ninyo ang inyong mga asawang banyaga. Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan, gagawin namin ang anumang sasabihin mo sa amin. Ngunit masyadong marami ang mga tao at napalakas ng ulan, hindi kami makatagal sa labas dahil rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami namin gumawa ng kasalanan ito. Ang mga pinuno na lamang namin ang pananatilihin mo rito para kumatawa sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda ninyo ang pagpalitan ng lahat ng may asawang banyaga, kasama ang matandang pinuno at mga hukom na kanilang lungsod. Sa ganitong paraan ay mawawala ang God ng Diyos dahil sa bagay na ito. Purihin po lagi nating amang lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin yan ay mula sa libro ng Ezra chapter 10 verses 15 to 20. Walang sumuway sa planong ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Jezeas na anak ni Tikva. Sinuportahan din sila ni Mesulam at Sabetay na Levita. Tinupad ng mga bumalik sa pagkabihag ang planong iyon. Kaya pumili si Ezra na pari ng mga lalaking pinuno ng mga pamilya na inilista ang pangalan nila. At sa unang araw ng ika-10 buwan, naupo sila at sinimulan nila ang pagsisiyasat ng mga kaso. At sa unang araw ng unang buwan, natapos nila ang pagsisiyasat sa lahat ng mga kalalakihang nag-asawa ng mga dayuhang babae. Ang mga lalaking nagsipag-asawa ng mga dayuhan. Mula sa angkan ng mga pari, ito ang mga lalaking nagsipag-asawa ng mga dayuhan. Mula sa angkan ni Josue, na anak ni Josadak at ang mga kapatid niya, sina Aseas, Eliezer, Jarib, at Gedalias.
Nangako silang lahat na hihiwalayan nila ang kanilang mga asawa at naghandog sila ng mga lalaking tupa bilang pambayad sa kanilang mga kasalanan. Mula sa angkan ni Immer, sina Hanani at Zebadias. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Ezra, chapter 10, verse 21 to 26. Mula sa angkan ni Harim, sina Maaseyas, Elias, Semayas, Jehiel at Uzias. Mula sa angkan ni Pashur, sina Elionai, Maaseyas, Esmael, Netanael, Josabad, at Elasa. Mula sa mga Levita, sina Josabad, Semei, Kelaya, na tinatawag ding Kelita, Pitaheyas, Juda at Eliser. Mula sa mga musikero, si Eliasib. Mula sa mga tagapagbantay ng templo, sina Salum, Telem, at Uri. Mula sa iba pang mga Israelita, sina Ramias, Ezias, Malkiyas, Mijamin, Elezar, Malkiyas, at Benayas na galing sa pamilya ni Parus. Sina Matanyas, Sakarias, Jehiel, Abdi, Jeremot, at Elias na galing sa pamilya ni Elam. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ay makita sa Ezra chapter 10 verses 27 to 32. Ito ang nakasulat. Mula sa angkan ni Zato, sina Elionai, Eliasib, Matanyas, Jeremot, Savad at Aziza. Mula sa angkan ni Bivay, sina Jehohanan, Hananya, Zavai at Atlay. Mula sa angkan ni Bani, sina Misulam, Maluk, Adeas, Jasub, Sial at Jeremot. Mula sa angkan ni Pahat, Moab, sina Adna, Hilal, Binayas, Maasiyas, Matanyas, Bezalel, Binoy at Manases. Mula sa angkan ni Harim, sina Elizer, Ezias, Malkihas, Simeas, Simeon, Benjamin, Maluk at Simarias. Yan lang po. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from Ezra chapter 10 verses 33 to 38. Mula sa angkan ni Hasum, sina Matenai, Matata, Sabad, Eliphelet, Jeremai, Manases at Simei. Mula sa angkan ni Bani, sina Maaday, Amram, Uel, Benaiyas, Bedeiyas, Heluhi, Baniyas, Meremot, Eliasib, Mataniyas, Matenai, at Jaasu. Mula sa angkan ni Binui, sina Simei, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mapagpalang araw po sa ating lahat at purihin ang Panginoon na nabigyan muli tayo ng pagkakataon na tayo nakapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa ang ating pagbabasa ng Biblia. At tayo nga ay nasa Ezra na, chapter 10 at lang sa bukas ay tayo ay nasa Nehemias na. So dito makikita natin yung katapangan ni Ezra, na ang mga Israelita ay ipagbalik loob sa Panginoon. So dito natin makikita na sa talata chapter 10 verse 39 to 43 ay makikita natin dyan yung mga Israelita na nag-asawa ng mga banyaga. Dito makikita natin na napakahirap gawin yung sinabi ni Ezra na hiwalayan yung mga nag-asawa ng mga banyaga sapagkat ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Ito ay malaking pagkakasala sa Panginoon. So makikita natin na bilang isang leader, kung ano yung nararapat, ay sinabi talaga ni Ezra, na kumbaga talagang andon yung kanyang pagpupunyagi na gawin yung mga bagay nito kasi talagang magagalit sa kanya yung mga nag-asawa ng mga banyaga. Subalit hindi ito alintana ni Ezra, bagkot sinabi niya ito. At ang napakaganda dito, na tumalima yung mga Israelita at talagang hihiwalayan nila yung kanilang mga asawa na banyaga. So dito po natin makikita, na
God's Word is powerful. Hayaan natin yung power ng Lord yung humipo sa puso ng bawat isa. At kapag tayo ay lingkod ng Panginoon, dapat hindi tayo matakot na sabihin, no, kung ano yung nais ng Panginoon na mangyari. At sa pamagitan ni Isra, nagbunga nga ito ng repentance dun sa mga Israelita. Inamin nila yung kanilang mga pagkukulang, pagkakasala. At dito napansin natin dito sa 39 to 43, ay nagkaroon ito ng magandang resulta. So ang pagsunod po sa Panginoon ay nagdudulot po talaga ito ng magandang resulta sa buhay. At bilang isang leader na katulad ni Isra, no, ay tahasan niyang sinabi kung ano yung mga kasalanan. Dito makikita natin na isang mabuting pare itong si Isra, na kaya niyang sabihin ng mga bagay ito kahit magalit yung mga Israelita. Pero naging maganda yung tugon. Ang naging tugon ay hihiwalayan nila yung kanilang mga asawa. So purihin po ang Panginoon sa isang napakabuting pagkakataon na ibinigay muli sa atin na tayo makapagbasa ng Biblia. So God bless everyone.